World leaders sa Asia nagulat sa warning na dala-dala ni President Bongbong Marcos sa pagdating niya sa Indonesia. Ayon sa nakalap nating impormasyon, kinausap ni Pangulong Marcos ang lahat ng leaders ng ASEAN na sana sa susunod sa China naman ang susunod na summit ng ASEAN para makita kung susunod sa Code of Conduct ang China sa sinumpaan nito sa ASEAN. Pero tingin ng eksperto, kailangang kausapin ni President BBM si President Xi Jinping ng diretso kung gusto talaga nitong mayayos ang sigalot ng Pilipinas at China sa rules-based international law. So siguro, the higher level, sabi ko 2 levels, yung level ng white to white, Chinese Coast Guard, Philippine Coast Guard, itaas natin on the level of decision makers, Xi Jinping and President Bongbong. At dahil nagpupungguan yung claim natin sabi natin i-easy natin, pero sabi naman ng China kanya nag-i-easy yan. So kailangan talagang itaas on the level of the decision makers themselves. Because di pwede naman every time nagre-resupply tayo sa ating mga marine sa Ayungin Shoal, harang-harangin nila. Kasi ang ginagawa nila, kailangan tayo humingi ng permiso sa kanila. At naman tayo humingi ng permiso sa kanila ay nasa EEZ nga natin. Diba? Oo, nasa EEZ nga natin. At nagsabi na yung arbitral tribunal, walang katuturan yung 9-dash line ninyo. Walang pasihan ang inyong 9-dash line. So, tukurin din natin yun. So, 2 levels on the level of Xi Jinping and Bongbong Marcos and on the level of the Philippine and the Chinese Coast Guard. Tama po kayo. Although marami nagsasabi na parang piece of paper lang po yung arbitral ruling, hindi ginagalang ng China. So, kailangan na yung sinasabi ko ninyo na leader to leader na kailangan magkaroon ng ma-resolve itong issue na to. Tama ka, Angelo, dahil sinabi nga nilang piece of paper, dahil nga hanggang hindi mo siya ma-enforce ay dahil ayaw niya naman mag-participate ng China. Ganun din naman kung i-elevate mo yan sa ICJ, International Court of Justice, under the United Nations yun. Kapag hindi ang pumayag ang China na mag-participate doon, walang kaso. Dapat yung dalawang parties will agree to participate. Right. Dapat siguro maipadala natin ng yung general sentiment na ganyan sa ating Pangulo para aksyonan na niya, para magkaroon ng period. Matuldukan itong issue ng BRP Sierra Madre na hindi na ma-refurbish dahil binabawalan ng Chinese na magdala ng anything na makapag-repair o construction materials for that matter. Bawal na po. Yun ang malaking problema natin. Magkakaroon ng antagonize ang ating mga forces dyan sa ground kapag magmamatigas ng husto yung China. Kailangan na talaga yung higher level. Opo. Anyway, yung lingering issue po dito sa Ayungin, Prof. Ano yung nakikita nyong update dito? Dun sa BRP Sierra Madre in particular, nakalusot na yung resupply mission. Pero daw, meron pa rin nagtangkang humarang from the Chinese vessel. Anong obserbasyon niyo po dito na magiging katatapusan nitong issue ng BRP Sierra Madre? Dalawang levels yan ewan ko kung previous interview niyo sinabi ko na there's a MOA between the Chinese Coast Guard and the Philippine Coast Guard. Yung MOA na yun, gawin mo siyang regulatory framework para alam niyo yung rules of engagement ninyo, including resupplying of the Ayungin Shoal. And remember, the Ayungin Shoal is really parang spit of sand, di ba sabi natin, ano lang yan, buhangin, Hindi naman yan isla. And, pero nasa exclusive economic zone natin where we have sovereign rights. Pero Angelo, tandaan mo, yung BRP Sierra Madre, hindi naman yan made of ampaw. Yan ay made of metal. Tagal atang matunaw yung metal. Puro, wala na tayong lahat, andyan pa rin yan. Nakasadsad pa rin. Napupulok lang. Hindi naman natin naalisin yan Nakakalawag lang. Eyesore na eyesore lang. Tama po kayo. At, Prof, pwede pa akong tanong na medyo lang. Kasi di ba naglabas kasi ng map, ng bagong itong 2023 map ng China na parang pinakikita nila na parang sarili sila, pinapakita nila na yung kanilang coverage yung sa Taiwan, na ang lumalabas doon talaga na very clear na kanila yung Taiwan, So sa tingin nyo, yung mga ganito, tapos yung Vietnam also was already reacting naman ngayon sa Taiwan na ginagawang naval and joint military exercises then. Do you think this is something that, kasi whatever happens to Taiwan, it affects us. So, do you think yung mga ganitong scenario means also that it
also nagbibigay ng fire din dun sa mga pwedeng mangyari sa Taiwan sa tension also. Kasi naglabas ng mapa na naman ng China, parang amin talaga kayo, patunay ito, may ganun sila. And then Taiwan, that's already doing also naval military exercises, nagre-react naman ng Vietnam. So medyo may init na rin sa paligid. Yung kasing sa Taiwan, wala tayong karapatan talagang sumausaw doon. Ilang beses na sinabi ni President Bongbong na Taiwan is the province of China. Okay. One China policy yun. No? So pangatawan na natin yung sinabi natin. Hindi pwedeng sinabi natin sa isang part ng mouth natin, sa kabilang part ng mouth natin, binabawi natin. Wala nang maniniwala sa atin pag ano. So that means, yung takot ng tao na magagamit yung mga EDCA bases para diyan, no, to launch a war versus China and using Taiwan as the trigger, hindi mangyayari yon kasi ilang beses na natin sinabi na ang commander ng mga EDCA bases na yan are Filipino commanders. Walang mangyayari dan without the approval of the Filipino commanders. So siguro, ang tutukan natin mabuti ngayon, yung pagdapa ng China sa the whole South China Sea. And mabuti nga, nagkaroon na ng special envoy, no? Si Teddy Locsin. Imbis na si President Duterte, kung ako tanungin mo, mas maganda si President Duterte na interlocutor. Kasi marami na siyang naitanim na relationship with China. And most of them are really, good relationships with China. And kung si Teddy Locsin, ewan ko kung natatandaan nyo, ay minura niya yung si Wang Yi, yung foreign minister niyo. Diba? Minura na talaga ng masamang mura. Hindi natin i-repeat dito, baka maban pa tayo. Napagalitan siya ni President Duterte doon, pinag-sorry siya, di ba? Nag-sorry siya doon eh. Kasi wala siyang karapatang magsalita ng gano'n, lalo na Secretary of Foreign Affairs. He's not the President, di ba? Ang ganun. Paano ho ngayon yung, anong nakikita nyo naman dito? Kasi, when I was reading about this Australia and this ating sa relasyon, sabi nyo, that's normal naman talaga. But when it comes naman sa ibang mga part ng Australia, yung mga residente doon, mga nationalities nila, they feel na itong pag-active ng Australia sa ganitong panahon na medyo mainit ang China and Philippines dispute in a way, ang inaano nila is nagagalit naman sila sa gobyerno nila kung bakit daw nakikisali na baka masabit pa sila. So why is it that there's something like that when it comes to other countries? So, wag na kayong makialam dyan, baka masabit tayo. So what is it? That's precisely our point, no? Kanya-kanya naman core national interest, no? And kaninang umaga, I had a lecture at the National Defense College and I repeated, gusto nyo ba tayo yung buntot ng American kite? Tigilan na natin yan, no? Matter of fact, there was very involved discussion there on what to do with the Mutual Defense Treaty. Yes. Ito ba ay nakakatulong pa sa atin o dapat na natin itong i-terminate at sabihan sa Amerika, sige, magbigay na tayo ng notice na gusto natin i-terminate ito. Kasi ngayon, dapat wala na tayong mga defense alliances. Dapat ang mga alliances natin para makatinda tayo ng ating produkto. Yung BRICS, no? Yung Shanghai Cooperation Organization. Yun talaga dapat ang salihan natin. Huwag na tayo magsali-sali sa mga defense organization. Kasi ang war ngayon is no longer, you can in fact wage war without a single shot. And you can collapse an economy without a single shot through cyber terrorism. Di ba natin alam yun? Tama. And there's so many ways of war now. Nagbago na yung tono ng giyera. Correct. Iba na ang giyera. Iba na ngayon, may chemical war, di ba? Biological war, meron cyber war. Baga iba-iba na, economic war. So there's more already. Nabanggit nyo na yung BRICS. Actually, parang gusto nga kita i-message because gusto ko agad makuha dati yung reaction mo because di ba lumaki. Do you think that they're just mere the group is getting larger or actually it's getting stronger with these new groupings happening? Ang wag na natin gawing mangyari ay ang BRICS ay magiging against the G7. So, lang sila, mag-evolve lang sila as a commerce and trade alliance and sana in the future mag-apply din tayo maging maging member nun. Kasi yung BRICS talaga ay nakasalalay sa trade, removing all distortions of trade, tariff or non-tariff distortion. And we don't want the United States to be replaced by another hegemon, whether it's China, India, or Russia. Ayaw natin yun. Di ba kanya nga multipolarity gusto natin. We need a multipolar world. Yeah. That's the reason why, if I may repeat again, the principle that I proposed to President Bongbong during one of the last memo that I sent to him, multi-alignment should be the name of the game. Let us multi-align through all kinds of alliances that will bring our core interest to the fore. Gusto natin magtinda ng mangga, ng ating pineapple, etc. Then let us expand our market. Huwag tayo nakatutok lang sa ating traditional markets. Kasi pag yung traditional markets na yan, isinara yung kanilang door sa atin, paano na tayo? Di ba natandaan mo yung China noon, nabulok lahat ng tonelato-nelatang mga saging dahil nagagalit sa atin during the time of Second Aquino? Huwag tayong mapa-hostage ng ganun. May I ask lang,
no? Because sinasabi nga, pamakita mo, dati kasi parang we're actually known as close na to China, then there are so many countries who would want to be joining, ano? Ibig sabihin, nakikita na yun eh. Parang ngayon, lahat nag-a-apply na. Actually, sabi nila, by 2024, there will be more. Mga 40 yata waiting. But ang sinasabi nga nila, parang tayo nga kaibigan na, na-approach na tayo, tapos parang tayo pa yung ganito. So parang ang sinasabi mo, anong take nyo, Prof, na nandun na tayo, na medyo, tayo para isang kalabit na sa China, nandyan dati, tapos bigla ngayon, medyo nagkakaroon tayo ng tampuhan, in a way, maaaring ganun. At tingin nyo, it's not a good move for the Philippines na. Habang iba naghahabol na sa China ngayon, pumapapim na tayo ang palayo. Umpisa kasi sinabi na ni Bongbong gusto natin talagang balancing of our relations between US, the former hegemon, and another one threatening to be a superpower, China. Let's continue to balance that. Kaya nga, kung ako, mag-join tayo ng BRICS, not for anything else, not because of what China wants BRICS to be, but because BRICS will represent a very, very wide market for us. Alam mo, itong meeting nila sa South Africa, ay tinanggap na nila ang Iran, ang Kingdom of Saudi Arabia, ang Argentina, ang dami nilang tinanggap eh. And when you put together the GDPs of all these BRICS country, plus, napaka-powerful talaga niyan economically. 30% yata. Very powerful economic. And the oil production, ma'am. Talagang parang mga 80% of the oil production now, it's medyo nasa BRICS, no? And that's talagang 6 lang ang dinagdag, ang laki ng in-improve ng GDP population, tsaka nung oil nila, diba? Tsaka yung export of goods. That's why medyo lahat gusto na nga pumunta doon. Yun. Alam mo, this is where we want to go. We don't want to go to war. No one wants to go to war. Everyone just wants to be wealthy. Everyone just wants a better quality of life, isn't it? And the BRICS might represent that better quality of life kasi nandyan yung paggagalingan ng energy, natin, security natin, food security, security ng ating mga OFWs na pwede na natin pabalikin sa bansa natin kasi pwede na silang to be engaged in other endeavors na hindi sila minamaltrato, pinapatay bilang domestic workers. Nakita niyo yung lawak ng what the BRICS can do for us because it is a commerce and trade organization. Last question lang po, ma'am. Last question. You said, kasi naano sa akin yung said nga, up to now naman, President Marcos would want to make it balanced, no? But do you really think with what's happening, ito nga katulad Benita, can you talk louder? Kasi ang lakas na ulan sa labas eh. Nagko-compete yung... Hindi ko kasalanan ng nasa labas. Talagang nawawala yung audio ko. Yes, sorry. Ang lakas ng ulan sa labas. I could barely hear you. Yes. Pero now po. Okay na? Sige, ngayon I can hear you. At lalo sa audio ko yun, sorry. Yung sa pagdating po doon sa sinasabi nyo kaninang balance, no, yung gusto ni President Bongbong, do you really think that up to now we still have that kind of balance? Considering nga na yung mga like sa China na gusto kanina, sinabi ko nga na gusto rin ng military exercises with us, pero hindi natin masyadong iniintindi, but there are other countries, nakita mga allies naman po rin dito ng US kung makikita natin, ano. Do you think it's really balanced? Nakikip ba now it is how do you call it? It is really directed more in favor of the US, and that's because China pushed into it. But remember, meron tinatawag na Rim of the Pacific exercises. Ngayong taon lang hindi nila sinama ang China. Dati kasama ang China. Yun nga ho eh. Dati China is not a threat to them. Ngayon lang nila nakikita na ayaw nilang they don't want China to rise as another superpower. Palagay mo ba mapiprevent mo yun? No, you cannot prevent that. No? Parang ikaw lang yung sanggano dyan sa kanto, gusto mo ayaw mo magkaroon ng iba pang sanggano. I mean, if you want to put it in those terms. Bakit? No? Bakit? Tayo naman, nasabi natin, ayaw natin miski sinong sanggano. Gusto natin, let us follow the legal fiction that we're all equal. Diba? Ano ba magagawa natin? Otherwise, kung pa-follow natin yung hierarchical model, that means China can dictate to us the terms that it wants. And let us remind China, ikaw nagtitreating ka maging superpower, abide by international law. Unless meron kang sariling international law, siyempre wala, di ba? It is really directed more in favor of the US, and that's because China pushed into it. But remember, meron tinatawag na Rim of the Pacific exercises. Ngayong taon lang hindi nila sinama ang China. Dati kasama ang China. Yun nga ho eh. Dati China is not a threat to them. Ngayon lang nila nakikita na ayaw nilang they don't want China to rise as another superpower. Palagay mo ba mapiprevent mo yun? No, you cannot prevent that. No? Parang ikaw lang yung sanggano dyan sa kanto, gusto mo ayaw mo magkaroon ng iba pang sanggano. I mean, if you want to put it in those terms. Bakit? No? Bakit? Tayo naman, nasabi natin, ayaw natin miski sinong sanggano. Gusto natin, let us follow the legal fiction that we're all equal. Diba? Ano ba magagawa natin? Otherwise,
kung pa-follow natin yung hierarchical model, that means China can dictate to us the terms that it wants. And let us remind China, ikaw nagtitreating ka maging superpower, abide by international law. Unless meron kang sariling international law, siyempre wala, di ba? Wala namang nakakagulat dito kasi meron tayong status of forces agreement so far with Australia. So madalas na ito nangyayari. Okay. So hindi ito katakataka, no? Kasi dalawang bansa lang tayo may SOFA, ang US at saka Australia. Ang ibig sabihin nun ay meron tayong pagkakasunduan, VFA sa US, SOFA sa Australia, kung paano magkakonduct ang kanilang mga military pag sila ay nakipag-train sa ating Philippine military. So, walang dito, walang... there's nothing new naman. Walang pagbabago. Okay. Palagi naman tayo nag-exercise with Australia. Yeah, but... Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.